Matatag Curriculum, EPP, ICT, Grade 4, Quarter 1, Aralin 5, Microsoft Publisher User Interface. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Magandang buhay! Kumusta? Handa na ba kayong matuto ng bagong aralin ngayong araw? Kung oo ang iyong sagot, simulan na natin. Ang ating aralin ay tungkol sa Microsoft Publisher User Interface. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Mga kasanayan at layunin. Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng desktop publishing document. Una, nagagamit ang iba't ibang commands at iba pang bahagi ng user interface. Ikalawa, nasusuri at nagagamit ang angkop na template sa paggawa ng publishing document. Ikatlo, nakakagawa ng professional-looking na publication gamit ang text box, word art, shapes, at images. Narito ang mga nilalaman. Desktop publishing software. Una, Microsoft Publisher User Interface. Ikalawa, Microsoft Publisher Templates. Ikatlo, paglagay at pag-format ng text box, word art, shapes, and images. Ano nga ba ang itsura ng desktop publishing software? Tingnang mabuti ang mga larawan. Ang desktop publishing tulad ng Microsoft Publisher ay isang software na nakakatulong sa paggawa ng publications o mga dokumento na pwedeng i-print at ipamahagi. Ito ay nagbibigay ng maraming templates at kagamitan upang makatulong sa paggawa ng maraming klase ng publication materials, gaya ng brochures, newsletters, business cards, at marami pang iba. Gaya ng word processing at presentation software, ang iba't ibang bahagi ng desktop publishing software ay makakatulong sa pagkakaayos ng mga teksto, larawan, grafika, at iba pang mga elemento ng desktop publishing document. Ang isang publication ay dapat mayroong komprehensibong nilalaman at magandang disenyo. Sa pagtatapos ng araling ito, magagamit ninyo ang iba't ibang tools at commands ng user interface ng desktop publishing software. Masuri at magamit ang mga templates at mag-insert at mag-format ng text box, word art, shapes, at images. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una ay ang desktop publishing. Ito ay proseso na gumagamit ng computer at espesyal na software upang lumikha ng mga dokumento tulad ng mga libro, poster, at iba pa. Template o eskema. Isang pre-designed na layout o disenyo na maaaring gamitin bilang batayan para sa paggawa ng mga dokumento. Page layout o ayos ng pahina.
ang paraan ng pag-aayos ng mga elemento tulad ng teksto, larawan, at iba pa sa isang pahina. User interface. Ang bahagi ng isang software o application kung saan nakikipag-ugnayan ang gumagamit. Dito isinasagawa ng mga gumagamit ang kanilang mga gawain gamit ang mga menu, button, at iba pang mga visual na elemento na nagpapadali sa kanilang interaksyon sa system. Page layout. Ang paraan ng pag-aayos ng mga elemento tulad ng teksto, larawan at iba pa sa isang pahina. Image o imahe o larawan. Ang paraan ng pag-aayos ng mga elemento tulad ng teksto, larawan at iba pa sa isang pahina. Dumako na tayo sa user interface. Gamit ang iba't ibang bahagi ng user interface ng Microsoft Publisher, ang mga gumagamit nito ay may kontrol sa pag-aayos ng mga elemento sa isang pahina, kabilang na ang laki ng mga teksto, pagpili ng mga font, kulay ng teksto at lalagyan, paglalagay ng mga larawan at iba pang grafiko, at iba pang mga aspeto ng pagpresenta ng impormasyon. Kapag binuksan ang Microsoft Publisher sa unang pagkakataon, ang Publisher, Start Screen o Home ay makikita. Dito, maaari ka nang makagawa ng bagong dokumento. Maaari ding pumili ng template o kaya'y buksan ang isang publishing document na nagawa na. Ang user interface ng Microsoft Publisher ay halos walang pagkakaiba sa ibang program ng Microsoft Office Suite. Madali lang matutunan ang paggamit nito, pag-aralan ang user interface nito gamit ang figure na nasa ibaba. Isa-isahin natin. Simulan natin sa Page Navigation pane. Ang bahaging ito ay ginagamit upang makita at mamanipula ang mga pahina ng publication. Maaaring magdagdag, mag-delete, mag-rearrange at mag-duplicate ng pahina sa bahaging ito. Siyempre, hindi mawawala ang ribbon. Dito nakapaloob ang lahat ng mga commands na gagamitin upang magawa ang mga karaniwang gawain. Naglalaman ito ng maraming tabs na naglalaman naman ng maraming commands. Rulers. Makikita ang rulers sa itaas at kaliwang bahagi ng isang publication. Mas madali ang pag-a-adjust at paglilipat ng mga elements sa publication gaya ng images at text blocks gamit ito. Guides. Ito ay horizontal at vertical na linya na makikita sa bawat publications. Ginagamit ito sa pag-align ng texts, images at iba pang mga objects sa pahina. Quick Access Toolbar. Sa tuktok ng window ng publisher, ito makikita. Nagbibigay ito sa iyo ng isang click ng mga shortcut sa mga karaniwang ginagamit na function tulad ng i-save, i-undo, at gawing muli. Status bar.
Ang status bar ay nagpapakita ng kasalukuyang pahina, zoom level, at iba pang mga tool para sa layout. Para sa mga dagdag na tool, maaari mong gamitin ang status bar upang mabilis na baguhin ang view o zoom level. Wala itong direktang bahagi para sa mga tala at mga komento tulad ng sa PowerPoint. Title bar. Ang title bar ay matatagpuan sa tuktok ng window. Dito mo makikita ang pangalan ng dokumento na kasalukuyang binubuksan at ang pangalan ng application na kadalasang Microsoft Publisher. Workspace. Ang workspace ay tumutukoy sa bahagi ng interface kung saan mo nagagawa at ine-edit ang iyong dokumento. Zoom pane. Zoom pane ay isang bahagi ng interface na nagbibigay daan sa iyo upang madaling kontrolin at baguhin ang zoom level ng iyong dokumento. Ang zoom pane ay makikita sa status bar sa ibaba ng window. Ngunit, maaari rin itong ma-access mula sa mga toolbars o mula sa view tab sa ribbon. Vertical at horizontal scroll bar. Sa Microsoft Publisher, ang vertical at horizontal scroll bars ay matatagpuan sa gilid at ilalim ng window. Ayon sa pagkakabanggit, ang vertical scroll bar ay nagbibigay daan sa iyo na mag-scroll pataas o pababa sa dokumento, habang ang horizontal scroll bar naman ay ginagamit para mag-scroll pakaliwa o pakanan. Ang mga ito ay kapaki-pakinabang para sa pagtingin at pag-edit ng mga bahagi na dokumento na hindi kasya sa kasalukuyang view. Graphics Manager. Ang Graphics Manager sa Microsoft Publisher ay isang tool na nagpapadali sa pamamahala at pag-organisa ng mga graphics sa iyong dokumento. Ito ay nagbibigay daan sa iyo na madaling magdagdag, tanggalin at ayusin ang mga larawan at graphics. Ang Graphics Manager ay kadalasang makikita sa isang pane o panel kung saan maaari mong makita ang lahat ng mga graphics na ginagamit sa dokumento at mabilis na ma-access o mai-edit ang mga ito. Sunod naman ay ang Backstage View. Ang Backstage View sa Microsoft Publisher ay isang bahagi ng user interface na nagbibigay daan sa iyo na ma-access ang mga pangunahing setting at options para sa iyong dokumento. Dito natin makikita ang New, Open, Info, Save, Save As, Print, Share, Expand, and Close. Ngayon naman, subukan natin pag-customize ng Microsoft Publisher. Una, buksan ang Microsoft Publisher sa iyong computer. Ikalawa, ang Publisher Start screen ay makikita. Piliin ang New Blank Document at piliin ang blank 11 by 8.5 na publication. Ikatlo, i-navigate ang tabs ng ribbons sa pamamagitan ng pag-click sa mga ito ng isa-isa. Pansinin kung paano magpalit ang mga options o commands ang bawat ribbon tabs na napiling buksan. Ikaapat, magdagdag ng green guide sa pahina.
5, i-click ang Backstage View at piliin ang Info. Basahin ang mga mahahalagang impormasyon na nakalagay dito. Ika-6, isara ang publisher at huwag i-save ang publication. Dumako naman tayo sa gawain bilang isa. Panuto, kilalanin ang iba't ibang bahagi ng Microsoft Publisher User Interface sa pamamagitan ng paglagay ng labels sa nakalaang box. Isulat sa ibaba ng figure ang paglalarawan sa gamit ng mga bahaging ito. Tingnan mabuti ang larawan. Narito ang mga kasagutan. Number 1, Quick Access Toolbar. Number 2, Title Bar. Number 3, Ruler. Number 4, Graphics Manager. Number 5, Vertical Scroll Bar. Number 6, Zoom Pane. Number 7, Workspace. Number 8, Horizontal Scroll Bar. Number 9, Backstage View. And number 10, Pages Pane. Nakuha mo ba ng tama lahat? Kung oo, mahusay! Ano nga ba ang kahalagahan ng kaalaman sa mga iba't ibang bahagi ng user interface ng Microsoft Publisher? Ang kaalaman sa mga bahagi ng user interface at tools ng Microsoft Publisher ay mahalaga dahil ito ay nagpapabilis ng proseso ng paglikha ng mga dokumento. Ang paggamit ng tamang tools at commands ay nagpapadali sa pagdisenyo, pag-edit at pag-ayos ng layout. Kaya nagiging mas epektibo ang pagbuo ng mga materyales. Sa pamamagitan ng pag-intindi sa mga ito, mas magiging profesional ang kalidad ng iyong output at mas magiging organisado ang iyong workflow. Talakayin natin ang Microsoft Publisher Templates. Ang Microsoft Publisher ay naglalaman ng maraming templates na maaaring pagpilian ng maraming klase ng publication gaya ng flyers, brochures, newsletters at greetings card at iba pa. Mahalaga ang paggamit ng template upang makasave ng time sa paggawa ng isang publication. Kailangang malaman, masuri at magamit ang mga templates at layouting tools upang makagawa ng angkop na publication. Paggawa ng publication gamit ang template. Number 1, buksan ang Microsoft Publisher. Number 2, i-click ang File tab upang mabuksan ang Backstage View. Number 3, piliin ang New. Makikita ang mga templates na pagpipilian. Number 4, pumili ng klase ng publication template na iyong gagamitin. Number 5, maaaring pumili ng template na built-in sa Microsoft Publisher at maaari ding maghanap sa office.com. Number 6, kapag nakapili ka na ng template at nalagyan na ng
mga kailangang detalye, i-click ang Create. Pagpapalit ng template at pagset ng margin, size at orientation. Maaari pa ring magpalit ng template anumang oras na gustuhin. Upang makapaglagay ng bagong template, narito ang mga hakbang. Number 1, sa ribbon, piliin ang Page Design tab. Number 2, piliin ang Template Group at i-click ang Change Template command. Number 3, pagkatapos, makikita ang Change Template dialog box. Pumili ng bagong template. Number 4, palitan ang ibang detalye ng template at i-click ang OK. Number 5, ang bagong template ay makikita na sa iyong publication. Number 6, i-click ang Page Design sa ribbon at tingnan ang Page Setup Group. Gamit ang mga commands na ito, maaaring palitan ang margin, size at orientation ng template na napili. Pumili ng angkop na margin, size o orientation at i-click ang OK. Ngayon naman, dumako na tayo sa isang gawain. Sundan ang mga hakbang sa ibaba sa paggawa ng business card or personal calling card gamit ang template. Number 1, buksan ang Microsoft Publisher at i-click ang File tab. Number 2, sa Backstage View, piliin ang New at i-click ang business card sa built-in template. Pagkatapos ay iset ang color at font schemes at ang information nito. Number 3, i-click ang Create at makikita ang business card template sa work area. Number 4, palitan ang template ng business card sa pamamagitan ng pag-click sa Page Design tab ng ribbon. Pagkatapos ay i-click ang Change Template command. Number 5, i-click ang gustong design at i-layout sa mga makikitang templates. Number 6, makikita na ang bagong template ng business card sa working area. Number 7, i-navigate ang margin, page size, at orientation upang makita kung anong mas angkop na settings ng template sa pamamagitan ng pag-click sa Page Design tab sa ribbon. At number 8, i-click ang drop-down arrow sa margins ng Page Setup Group. Makikita ang listahan ng margins. I-click ang napiling margin. Number 9, subukang palitan ang page size ng publication. I-click ang Page Design sa ribbon at i-click ang drop-down arrow ng Size command. Number 10, pumili ng angkop na size upang palitan ang size ng business card. Number 11, subukan ding palitan ang orientation ng business card. Sa Page Setup Group ng Page Design ay i-click ang drop-down arrow ng orientation. Number 12, piliin ang portrait kung ang publication ay patayo at piliin naman ang landscape kung ang publication ay pahaba. Pansinin ang pagkakaiba. Number 13,
piliin ang orientation na mas angkop sa template na napili. Number 14, sa template, mag-click sa mga bahagi ng teksto tulad ng pangalan, posisyon, numero ng telepono at iba pa. Baguhin ang mga ito sa iyong personal na impormasyon. Siguraduhing akma ang laki, estilo ng font at kulay ng teksto upang ito ay maging malinaw at madaling mabasa. Number 15, kung nais magdagdag ng larawan sa iyong calling card, mag-click sa mga larawan sa template at mag-upload ng iyong sariling larawan mula sa iyong computer. I-adjust ang laki at pagkakalagay ng larawan sa iyong diskarte. Number 16, baguhin ang kulay at disenyo ng iyong calling card sa pamamagitan ng pag-click sa mga elemento tulad ng background, border at iba pa. I-customize ang disenyo upang tugma sa iyong personal na panlasa o branding ng kumpanya. Number 17, tiyakin na ang lahat ng mga elemento sa iyong calling card ay nasa tamang lugar at hindi nag-overlap. I-adjust ang mga ito ayon sa iyong diskarte at pumili ng isang maayos na pagkakalagay. Number 18, bago mo i-save at i-print ang iyong calling card, gawin ang isang pagsusuri upang tiyakin na walang mga mali o pagkakamali sa impormasyon. Kulay at pagkakalagay, siguraduhin ito ay profesional at kaaya-aya sa paningin. Number 19, isara ang publisher at huwag isave ang publication. Ngunit kung gusto mo naman itong isave, maaari mo rin itong isave. Sagutang papel ng pagkatuto. Ang pamagat o paksa ng ating aralin ay My Templates. Paggawa ng advertisement gamit ang template. Ang layunin, nasusuri at nagagamit ang template sa paggawa ng advertisement. Kagamitang kailangan, computer, desktop or laptop, desktop publishing software. Panuto. Layunin ng aktibidad na ito na ipakita kung paano mag-apply ng iba't ibang mga template sa bawat pahina at suriin ang pagbabago sa itsura ng dokumento. Gawin ang mga sumusunod na hakbang sa paggawa ng advertisement na gamit ang dalawang templates. Una ay ang built-in at office.com at ikumpara ang mga resulta. Paano natin ito gagawin? Una, buksan ang Microsoft Publisher. Ikalawa, gumawa ng publication sa pamamagitan ng pagpili ng advertisement sa built-in template. Ikatlo, piliin kung anong design ng advertisement template ang gagamitin. Ikaapat, iset o i-customize ang color at font schemes, pati na rin ang business information kung kinakailangan at i-click ang create. Ikalima, maglagay ng kaukulang impormasyon at elements na naaayon sa tema ng advertisement na gawain. Ika-anim, ayusin at i-format ang advertisement publication ayon sa gusto. At ikapito, i-save ito at gamitin ang advertisement template number 1 bilang file name. Number 8, gumawa ng isa pang advertisement publication gamit naman ang office or online template. Pumili ng mga makikitang templates. I-click ang napiling advertisement template at i-click ang create. Number 10, maglagay ng kaukulang impormasyon at elements na naaayon sa tema ng advertisement na gagawin. Number 11, ayusin at i-format ang advertisement publication ayon sa gusto.
Number 12, isave ito at gamitin ang advertisement template 2 bilang file name. Number 13, suriin ang pagkakaiba ng dalawang template at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang masasabi mo sa design ng built-in advertisement template? Ikalawa, ano naman ang masasabi mo sa design ng office advertisement template? Ikatlo, alin sa dalawa ang mas angkop na gamitin bilang advertisement publication at bakit? Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Matatag Curriculum, EPP, ICT, Grade 4, Quarter 1, Aralin 5, Microsoft Publisher User Interface. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Magandang araw mga bata! Kumusta? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin ngayong araw? Kung oo ang iyong sagot, simulan na natin. Ang ating paksa ay tungkol sa paglagay at pag-format ng text box, word art, shapes at images using Microsoft Publisher. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Narito ang mga kasanayan at layunin para sa ating aralin. Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng desktop publishing document. Una, nagagamit ang iba't ibang commands at iba pang bahagi ng user interface. Ikalawa, nasusuri at nagagamit ang angkop na template sa paggawa ng publishing document. Ikatlo, nakagagawa ng professional-looking na publication gamit ang text box, word art, shapes, at images. Narito naman ang mga nilalaman. Desktop Publishing Software. Una, Microsoft Publisher User Interface. Ikalawa, Microsoft Publisher Templates. Ikatlo, paglagay at pag-format ng text box, word art, shapes, and images. Unahin natin ang paglalagay at pag-format ng text box. Mahalagang matutunan kung paano maglagay at mag-format ng text at text box. Ang maayos na pagkakalagay at pagkaka-format ng text at text box ay mahalaga upang makamit ang layunin ng iyong publication. Sa publisher, ang text ay nakapaloob sa isang text box. Sa paglalagay ng text box, gawin ang mga hakbang na ito. Number 1, piliin ang Home tab sa ribbon at i-click ang Draw Text Box. Number 2, maaari ding i-click ang Insert tab sa ribbon at i-click ang Draw Text Box. Number 3, ang mouse pointer ay magiging crosshairs. I-drag ito sa work area at magkakaroon na ng text box dito. Number 4, ang text box tools tab ay lalabas sa ribbon.
Sa tab na ito ay nakapaloob ang mga commands na tumutulong upang i-adjust at i-format ang text box at ang text na nasa loob nito. Number 5, kapag nakabuo na ng text box, maaari nang mag-type ng text sa loob nito. Sunod naman nating gawin ay ang pag-wrap ng text. Mapapansin na kapag naglagay ng text box na malapit sa ibang mga objects sa publication, ay magkakaroon ng overlapping ang mga ito o kaya ay hindi ito nakaayos ng naaayon sa gusto. Kinakailangang palitan ang text wrapping settings upang mabigyang solusyon ang problemang ito. Sundin lamang ang sumusunod. Number 1, piliin ang object o ang image at i-click ang Format tab sa ribbon. Number 2, hanapin ang Arrange group at i-click ang drop-down arrow ng Wrap Text. Number 3, piliin ang gustong wrap option. Mapapansin na ang text ay mag-aayos ayon sa napiling option. Number 4, kung kinakailangan, ilipat ang bagay hanggang ang teksto ay maging maayos. Dumako naman tayo sa pag-connect ng text boxes. May mga pagkakataon na ang mga text na laman ng text box ay hindi na magkasya dito at kailangang gumawa ng iba pang text box. Kapag nangyari ito, maaaring gumamit ng link command upang i-connect ang mga text boxes. Kapag nagkaroon ng koneksyon ng dalawa o mas marami pang text boxes, ang mga text na laman nito ay magtutuloy-tuloy mula isang text box hanggang sa susunod. Gawin ang mga sumusunod na hakbang sa pag-connect ng mga text boxes. Number 1, i-click ang text box. Number 2, piliin ang text box tools, text box tab. Number 3, hanapin ang linking group sa tab. At number 4, i-click ang Create Link command. Number 5, ang mouse pointer o cursor ay mapapalitan ng link icon. Number 6, i-click ang pwesto sa publication kung saan mo gustong maglagay ng bagong i-link na text box. Number 7, magkakaroon na ng dagdag na text box. I-resize ito kung kinakailangan. Number 8, magpatuloy sa pag-type ng text sa unang text. Mapapansin na kapag puno na ito, otomatikong mapupunta ang cursor sa nailink na text box at dito ilalagay ang mga idadagdag na text. Ang sumunod naman ay ang pag-modify ng text box gamit ang text feed. Ang text feed ay ginagamit upang ma-format ang text box na otomatikong mag-a-adjust ang laki nito o ang text upang magkaroon ng magandang pagkakasya. May mga 4 na text feed options na pwedeng pagpilian. Una ay ang best fit. Ikalawa ay ang shrink text on overflow. Ikatlo, grow text box to fit. At ika-4, do not auto-fit. Isa-isahin natin. Unahin natin ang best fit.
pinapalaki o pinapaliit ang text upang magkasya sa text box. Ikalawa ay ang shrink text on overflow. Otomatikong umuurong ang font size kung ang text box ay wala ng space para sa karagdagang space. Ikatlo ay ang grow text box to fit. Pinapalaki ang text box ayon sa laki at haba ng font. Ikaapat ay ang do not auto-fit. Ito ay ang default option. Walang nangyaring pagbabago sa text o sa text box. Upang ma-modify ang text fit, i-click ang text box. Pagkatapos ay i-click ang text box tools tab. Piliin ang text box tab at i-click ang drop-down arrow ng text fit command. Ang ikatlo naman ay ang paglalagay ng word art. Ang word art ay gallery ng text styles na maaaring idagdag sa publications upang makabuo ng decorative effects tulad ng shadowed or mirrored or reflected text. Simulan natin sa pag-insert ng word art. Number 1, i-click ang Insert tab sa ribbon. Number 2, sa text group, i-click ang drop-down arrow sa word art command. Number 3, maaaring pumili mula sa plain word art styles o sa word art transform style galleries. Number 4, i-click ang napiling word art. I-type ang text sa Edit Word Art text box at pumili ng font, font size at i-apply ang bold or italics at i-click ang OK. Number 5, makikita na ang word art sa publication. Sunod naman ay ang pag-delete ng word art. Number 1, i-click ang word object. Number 2, i-press ang delete. Ngayon naman, talakayin natin ang Word Art Tools tab. Ang Word Art Tools tab ay tumutulong upang i-format ang word art text at effects. I-arrange ang word art at palitan ang size ng word art object. Unahin natin ang text group. Ang text group ay nagbibigay ng mga tools upang mapalitan ang text content, spacing, height, switching mula sa horizontal at vertical at ang text alignment ng word art. Sunod naman ang styles group. Ang styles group ay tumutulong upang palitan ang style ng word art at ang kanyang fill color, line at shape nito. Narito ang ating sagutang papel ng pagkatuto. Ang pamagat ng ating gawain ay My Flyer o paggawa ng flyer.
Ang layunin, makagawa ng angkop at professional-looking na flyer na mayroong text box, word art, shapes at images. Ang mga kagamitang kailangan ay computer, desktop publishing software. Panuto, gawin ang mga sumusunod na hakbang sa paggawa ng flyer na mayroong text box, word art, shapes at images. Number 1, buksan ang Microsoft Publisher at maghanap ng angkop na flyer na maaaring gamitin sa Office Template man o sa built-in template. Number 2, piliin ang angkop na flyer na gagamitin at i-click ang Create. Number 3, i-modify ang laman o elements ng flyer upang makagawa ng flyer para sa Clean and Green campaign ng inyong paaralan. At number 4, iset ang laki ng publication sa A4 size. Number 5, iset ang page margins at gawing 1.52 cm ang lahat ng sides ng publication. Number 7, gawing landscape ang page orientation ng flyer. Number 7, sa mga text boxes, i-type ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa kampanya. Number 8, gamitin ang text fit settings upang matukoy ang pinakamagandang fit ng text sa text box. Number 9, gumamit ng word art sa flyer gamit ang plain word art styles. Maaaring gamitin ang word art transformation style upang magkaroon ng style ang iyong word art. Number 10, iset ang text content, spacing, height at text alignment ng word art gamit ang mga commands na matatagpuan sa text groups ng word art tab sa ribbon. Number 11, palitan ang style ng word art, fill color, lines at shape gamit ang mga commands sa styles group ng word art tab sa ribbon. Number 12, maglagay ng kahit anong shape na angkop sa flyer at i-modify ito gamit ang fill color, outline, shadow effect o ang iba pang mga effects. Number 13, magdagdag ng angkop na picture sa flyer gamit ang Online Pictures tool. Number 14, subukan kung anong angkop na brightness at contrast ang picture gamit ang Corrections tool sa Picture Format tab. Number 15, maaari ding palitan ang kulay ng picture gamit ang Recolor commands. Number 16, lagyan ng border, effects at caption ang mga inilagay na pictures gamit ang mga commands sa Picture Styles group. Number 17, tingnan ang kabuuang itsura ng iyong flyer. Siguraduhing maayos ang pagkakaayos ng lahat ng elemento. Number 18, i-finalize ang pag-format ng flyer upang maging professional looking at angkop ito sa kanyang layunin. Number 19, i-save ang iyong flyer at gamitin ang file name na My Flyer. Narito ang rubric sa paggawa. 5 puntos ang pinakamataas, 1 puntos naman ang pinakamababa. Kasanayang kaalaman. Number 1, nakagawa ng flyer gamit ang napiling template. Number 2, naiset ang page size, margin at orientation. Number 3, nakapag-set ng fit ng text sa text box. Number 4, nakapaglagay ng plain word art at transform style. Number 5, naiset ang text content, spacing, height at ang text alignment ng word art.
Number 6, napalitan ang style ng word art, fill color, lines at shapes nito. Number 7, nakapaglagay ng shape at nalagyan ng fill color, outline at shadow nito. Number 8, nakapaglagay ng picture at nabago ang brightness, contrast at recolor nito. At ang panghuli, nalagyan ng border effects at caption ang picture. Na-format din ang publication gamit ang iba't ibang formatting commands at syempre, na-save ang publication sa tamang lokasyon at file name. Good luck! Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Matatag Curriculum, EPP ICT Grade 4, Quarter 1, Aralin 5, Microsoft Publisher User Interface. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo ako matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Magandang buhay! Kumusta? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin ngayong araw? Kung oo, simulan na natin. Ang ating paksa ay tungkol sa paglagay at pag-format ng text box, word art, shapes at images. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Mga kasanayan at layunin. Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng desktop publishing document. Una, nagagamit ang iba't ibang commands at iba pang bahagi ng user interface. Ikalawa, nasusuri at nagagamit ang angkop na template sa paggawa ng publishing document. Ikatlo, nakakagawa ng professional-looking na publication gamit ang text box, word art, shapes at images. Narito naman ang mga nilalaman. Desktop publishing software. Una, Microsoft Publisher User Interface. Ikalawa, Microsoft Publisher Templates. Ikatlo, paglagay at pag-format ng text box. Word art, shapes, and images. At ngayon naman ay magpapatuloy tayo sa ating aralin. Unahin na natin ang paglalagay ng shapes. Ang pagdaragdag ng shapes sa publication ay nakakadagdag ng visual appeal nito. Upang makapagdagdag ng shapes sa publication, kinakailangang gawin ang mga sumusunod na hakbang. Number 1, piliin ang Insert tab sa ribbon at hanapin ang Illustrations group. Number 2, i-click ang Shapes drop-down command at pumili ng shape. Number 3, i-drag ang mouse sa publication hanggang sa makita ang napiling shape ayon sa gustong laki nito. Number 4, i-release ang mouse at makikita na ang shape sa publication. Ngayon naman, dumako tayo sa pagpapalit ng shape, fill color at outline. Number 1, piliin ang shape at i-click ang Format tab. Number 2, piliin ang Shape Styles group at i-click ang drop-down arrow ng Shape Fill command.
Makikita ang maraming kulay na pagpipilian. Number 3, piliin ang kulay na gustong gamitin. Maaari ding piliin ang No Fill upang alisin ang fill color ng shape o ang More Fill colors upang pumili ng custom color. Makikita na ang napiling kulay sa shape. Number 4, i-click ulit ang shape at i-click ang Format tab. At number 5, hanapin ang Shape Styles group at i-click ang drop-down arrow ng Shape Outline. Makikita ang iba't ibang kulay na pagpipilian. Makikita din ang iba pang options gaya ng No Outline, Weight, Dashes at iba pa. Ngayon naman, talakayin natin ang paglalagay ng shape effects. Number 1, i-click ang shape at i-click ang Format tab at hanapin ang Shadow Effects group. Number 2, i-click ang Shadow Effects drop-down command. Ang drop-down menu na may listahan ng shadow options ay makikita. Number 3, i-click ang napiling shadow effect na gustong i-apply sa shape. At number 4, makikita na ang effect nito sa shape. At number 5, maaari ding i-apply ang iba pang picture effects tulad ng reflection, glow, soft edge, at iba pa. Ang ika-4 naman ay ang pagdaragdag ng pictures o images. Ang paggamit ng picture o image ay nagdadagdag ng visual interest sa isang publication. Sundin ang mga hakbang sa ibaba upang maglagay ng picture o image sa publication. Number 1, piliin ang Insert tab at hanapin ang Illustrations group. Number 2, i-click ang Picture command. Makikita ang Insert Picture dialog box. Piliin ang picture na gustong ilagay at i-click ang Insert, magkakaroon na ng picture ang publication. At number 3, maaari ding maglagay ng pictures gamit ang Online Pictures command. Ngayon naman, pagbabago sa picture, brightness at contrast ang ating pag-aaralan. Number 1, i-click ang picture na nais i-adjust at piliin ang Picture Tools Format tab. Number 2, hanapin ang Adjust group at i-click ang drop-down arrow ng Corrections command. Marami ang makikitang contrast o brightness options. Number 3, piliin sa mga options kung ano ang gustong brightness at contrast ng pictures. Number 4, maaari ding i-click ang Picture Corrections options upang ma-customize ang brightness at contrast ng picture ayon sa gusto mo. Ngayon naman, talakayin natin kung paano ang pag-recolor sa picture. Number 1, i-click ang picture na gustong i-recolor at piliin ang Picture Tools. Pumunta sa Picture Format tab sa ribbon.
Number 2, hanapin ang Adjust Group at i-click ang drop-down arrow ng Recolor command. Number 3, sa makikitang menu, piliin kung anong recoloring option ang angkop. Number 4, maaari ding piliin ang More Variations upang makita ang marami pang kulay na pagpipilian. At number 5, i-click kung ano man ang napili at makikita na ang recolored picture. Dito naman tayo sa pag-apply ng picture style. Number 1, i-click ang picture at i-click ang Picture Tools Format tab. Hanapin ang Picture Styles group. Number 2, i-click ang More Picture Styles drop-down arrow. Makikita ang maraming styles. Number 3, piliin ang style na angkop at i-click ito. Makikita na ang napiling style sa picture. Dumako tayo sa isang pagsasanay. Sundin ang mga hakbang sa paggawa ng flyers para sa Clean and Green campaign gamit ang Microsoft Publisher na may kasamang mga imahe o images, cookies o shapes, text at word art. Number 1, buksan ang Microsoft Publisher. Piliin ang flyers sa mga available na template. Pumili ng isang template na babagay sa iyong campaign. Kung gusto mo ng blankong template, piliin ang blank pages or page sizes. At pumili ng angkop na sukat. Number 2, mag-set up ng layout. Una, sa Page Design tab, piliin ang layout at tema na gusto mo. Ikalawa, i-adjust ang margins ayon sa gusto mong ayos ng iyong flyer. Number 3, magdagdag ng title o pamagat. Una ay pumunta sa Insert tab at piliin ang Word Art. Ikalawa, piliin ang estilo ng word art na nais mong gamitin. Ikatlo, i-type ang pamagat, halimbawa, Clean and Green Campaign. At ikaapat, i-drag at i-drop ang word art sa nais mong posisyon sa flyer. Number 4, maglagay ng imahe. Una, pumunta sa Insert tab at piliin ang Pictures. Ikalawa, piliin ang larawan na nais mong idagdag mula sa iyong computer. At ikatlo, i-click ang Insert upang mailagay ang imahe sa flyer at i-resize at ilagay ang imahe sa tamang posisyon. Number 5, magdagdag ng text. Una, pumunta sa Insert tab at piliin ang Draw Text Box. Ikalawa, i-draw ang text box sa lugar kung saan mo gustong ilagay ang iyong mensahe. Ikatlo, i-type ang iyong mensahe. Halimbawa, magsimula sa ating komunidad, panatilihing malinis, at berde ang ating kalikasan o kapaligiran. Ikaapat, i-format ang teksto ayon sa iyong nais gamit ang mga tool sa Home tab.
Number 6, magdagdag ng hugis. Una, pumunta sa Insert tab at piliin ang shapes at pumili ng hugis na nais mong gamitin. Halimbawa, bilog, parisukat o iba pa. Number 2, i-draw ang hugis sa iyong flyer at i-format ang hugis gamit ang mga tool sa Format tab. Maaari kang magdagdag ng fill color, outline at effects. Number 7, suriin at i-save. Tingnan ang kabuuang itsura ng iyong flyer. Siguraduhing maayos ang pagkakaayos ng lahat ng elemento. At ikalawa, i-save ang iyong file. Pumunta sa File tab at piliin ang Save As. Pumili ng destinasyon at pangalanan ang iyong file. Narito ang sagutang papel ng pagkatuto at ito ay may pamagat na My Flyer. Ang ating gawain ay paggawa ng flyer. Ang layunin ay makagawa ng angkop at professional-looking na flyer na mayroong text box, word art, shapes at images. Ang mga kagamitan na ating kailangan ay computer, desktop, publishing document or desktop publishing software. Narito naman ang mga panuto. Gawin ang mga sumusunod na hakbang sa paggawa ng flyer na mayroong text box, word art, shapes at images. Number 1, buksan ang Microsoft Publisher at maghanap ng angkop na flyer na maaaring gamitin sa Office template man o built-in template. Number 2, piliin ang angkop na flyer na gagamitin at i-click ang Create. Number 3, i-modify ang laman o elements ng flyer upang makagawa ng flyer para sa Clean and Green campaign ng inyong paaralan. Ika-4, iset ang laki ng publication sa A4 size. Number 5, iset ang page margins at gawing 1.52 cm ang lahat ng sides ng publication. Number 6, gawing landscape ang page orientation ng flyer. Number 7, sa mga text boxes, i-type ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa kampanya. Number 8, gamitin ang text fit settings upang matukoy ang pinakamagandang fit ng text sa text box. Number 9, gumamit ng word art sa flyer gamit ang plain word art styles. Maaaring gamitin ang word art transformation or transform style upang magkaroon ng style ang iyong word art. Number 10, iset ang text content, spacing, heights, and text alignment ng word art gamit ang mga commands na matatagpuan sa text groups ng word art tab sa ribbon. Number 11, palitan ang style ng word art, fill color, lines at shape gamit ang mga commands sa styles group ng word art tab sa ribbon. Number 12, maglagay ng kahit anong shape na angkop sa flyer at i-modify ito gamit ang fill color, outline, shadow effect, o ang iba pang mga effects. Number 13, magdagdag ng angkop na picture sa flyer gamit ang online pictures. Number 14, subukan kung anong angkop na brightness at contrast ang picture gamit ang Corrections tool sa Picture Format tab. Number 15, maaari ding palitan ang kulay ng picture gamit ang Recolor commands. Number 16, lagyan ng border,
effects at caption ang mga nilagay na pictures gamit ang mga commands sa Picture Styles group. Number 17, tingnan ang kabuuang itsura ng iyong flyer. Siguraduhing maayos ang pagkakaayos ng lahat ng elemento. Number 18, i-finalize ang pag-format ng flyer upang maging professional looking at angkop ito sa kanyang layunin. Number 19, i-save ang iyong flyer at gamitin ang file name na My Flyer. Narito naman ang rubric sa paggawa. 5 puntos ang pinakamataas at 1 puntos naman ang pinakamababa. Narito ang mga kasanayang kaalaman na dapat makita sa iyong gawain. Una, nakagawa ng flyer gamit ang napiling template. Ikalawa, naiset ang page size, margin at orientation. Ikatlo, nakapag-set ng fit ng text sa text box. Ika-4, nakapaglagay ng plain word art at transform style. Ika-5, naiset ang text content, spacing, height at ang text alignment ng word art. Ika-6, napalitan ng style ng word art, fill color, lines at shapes nito. Ika-7, nakapaglagay ng shape at nalagyan ng fill color, outline at shadow nito. Number 8, ika-8, nakapaglagay ng picture at nabago ang brightness, contrast at recolor nito. Ika-9, nalagyan ng border, effect at caption ng picture. At ika-10, na-format ang publication gamit ang iba't ibang formatting commands. At ang panghuli, na-save ang publication sa tamang lokasyon at file name. Good luck! Mako na tayo sa pabaong pagkatuto. Number 1, ano-ano ang mga natutunan sa paggamit ng Microsoft Publisher? Ang sagot, sa paggamit ng Microsoft Publisher, natutunan mong gumawa ng layout, mag-import ng mga larawan, mag-format ng teksto, at gumamit ng mga template para sa paglikha ng mga brochure, flyers, at iba pang dokumento. Ikalawang tanong, ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng publication upang mapaganda ito gamit ang mga iba't ibang pamamaraan? Ang sagot, para mapaganda ang publication, isaalang-alang ang maayos na layout, tamang kulay, nababasang font, mataas na kalidad ng larawan, at pagiging consistent sa estilo. Ikatlong tanong, bakit ito mahalaga? Ang sagot, mahalaga ito upang makuha ang atensyon ng mga tao, mapadali ang pag-unawa ng mensahe at magmukhang propesyonal ang dokumento. Pagninilay sa pagkatuto, kumpletuhin ang pangungusap. Una, ang pagkakaroon ng kaalaman sa publishing ay makakatulong sa... Ang sagot ay makakatulong sa paggawa ng magaganda at epektibong mga dokumento na nakakakuha ng atensyon at nagbibigay ng malinaw na mensahe. Ikalawa, kailangang malaman ang mga tamang pamamaraan gamit ang mga... Ang sagot, gamit ang mga prinsipyo ng disenyo at mga tool ng software upang makamit ang propesyonal na kalidad. Dumako na tayo sa isang pagsusulit.
kilalanin kung ano ang tinutukoy ng bawat pangungusap. Number 1, ito ay isang software na nakakatulong sa paggawa ng publications o mga dokumento na pwedeng i-print at ipamahagi. Ang sagot ay desktop publishing software. Number 2, ang bahaging ito ay ginagamit upang makita at mamanipula ang mga pahina ng publication. Ang sagot ay page navigation pane. Number 3, ito ay horizontal at vertical na linya na ginagamit sa pag-align ng texts, images, at iba pang mga objects sa isang pahina. Ang sagot ay guides. Number 4, ito ay isang uri ng page orientation na ginagawang pahiga ang isang publication. Ang sagot ay landscape. Number 5, sa publisher, ang text ay nakapaloob sa isang patlang. Ang sagot ay text box. Number 6, ito ay ginagamit upang ma-format ang text box na otomatikong mag-adjust ang laki nito o haba ng font. Ang sagot ay grow text box to fit. Number 7, ito ay gallery ng textiles na maaaring idagdag sa publications upang makabuo ng decorative effects. Ang sagot ay word art. Number 8, ito ay isang mahalagang elemento ng publication dahil nagdadagdag ito ng visual interest. Ang sagot ay picture o image. Number 9, ang bahaging ito ay nagpapakita ng mga iba't ibang commands gaya ng new, open, save, print at create publication. Ang tamang sagot ay backstage view. Number 10, ang pagdagdag ng patlang sa publication ay nagdadagdag ng visual appeal nito. Ang sagot ay shapes. Good job, kids! Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!